Circles naman tayo. Topic natin, circles. Okay, basic na recall lang muna tayo. Ano to? Radius. Ito. Diameter. Ito. Ano to? Chord. Ayan, nawawalan. Hindi na naman nag-load yung Grabe talaga to si TikTok. Nananabutahe. Yan. Okay. Ano to? Yan. Chord. Okay. Okay. So ngayon, ang sabi, a chord 16. So pag ginawa na natin yung mismong problem, a chord 16 cm long. So ito yon, parang gagawa ka ng chord na 16 cm. Is 6 cm from the center of the circle. So ibig sabihin, kung ito yung center, wala sa gitna. Yan. Kung wala sa gitna, idigat na natin. 6 cm daw yan from the center. So ito yan. Parang yan. Ito daw yung pinaka 6 cm. Ang tinatanong sa atin, what is the radius? So ang pwede natin gawin dyan, tama ba? Ito, center papunta dito sa dulo, pwede kong i-connect to. Tapos ito yung pinaka radius. Tama? Yes or no? Yes. Di ba? Oo. Ngayon, ano ba ang property ng netong line na to versus dito sa chord? Ito ay letter P. Letter P yan. Letter P, perpendicular. Perpendicular bisector. So, ibig sabihin, kung 16 yung kabuuan, itong part na to, anong sukat nito? Magiging 8. Tama? Kasi hahatiin niya yan sa dalawa na equal. Kasi nga, perpendicular bisector. 8. Ate. Okay? So ngayon, ano nang mangyari? Ano nang pwede kong i-apply dyan? Is 8 squared plus 6 squared. Tama ba? Pwede ka na mag-Pythagorean dito, di ba? So anong 8 squared? 64. So ito yung pinaka equals parang radius squared. Tama? Or c squared. Plus 36 equals r squared. So ano na yan? 64 plus 36. So the answer is 100 equals r squared. R is 10. Radius is 10, letter B. Okay? Ang pwedeng level... bakit daw 8? Saan daw galing yung 8? Saan galing ang 8? Saan galing ang 8? Dahil hinati natin yung 16 sa gitna. Property siya. Pagdating sa geometry, ang mga kailangan yung tandaan is mga properties, di ba? Kapag ganito yung itsura, ito yung property niya. Lagi kasi siyang perpendicular bisector. Kapag meron kang chord, tapos merong itong distance na binigay, iba-bisect niya yan. Pag sinabing bisect, hinahati sa gitna. And then, perpendicular, magpo-form ng right angle. Kaya tayo nag-Pythagorean. Okay? Yes, mahahati siya lagi. So, ang ano na lang din, siguro, pwedeng i-level up ng question din ito. Halimbawa, binigay ang problem na yan. Ang magiging tanong, instead of determine the radius, ang tatanong sa inyo, find the area. O, di ba? Find the area of the circle. O kaya naman, find the circumference. Nagmumukha lang siyang mahirap kasi isosolve mo muna yung R. Pag nasolve mo yung R, tsaka mo isosolve yung area or circumference. Speaking of area and circumference, ano ang area ng circle? Anong formula? Pi r squared. Ang circumference, 2 pi r. Okay? Tandaan lang din ang formula na to, ha? 2 pi r. Naalala ko tuloy yung isa nating problem last time. Yung merong letter K. Anong meron sa DC? Mga nag-iingay lang yan. Okay, ayan na, 6:27 na. Next. Na-screenshot na? Screenshot na?
makita yung unang problem? As in yung unang-una? Smile. Saan daw makikita yung recorded live? Okay, next na tayo. Last two problems. Two chords intersect inside a circle. One is divided into segments of 4 and 6, while the other is divided into 3 and x. Find x. O, madali lang din to. Kailangan nyo lang din tandaan ang property. Or yung may mga theorem to eh. Okay? So, gawa lang ako ng chord. Halimbawa ito. Tsaka, halimbawa, dahil hindi pantay, 4, 6. Gagawin ko, halimbawa, yan, halimbawa yan. Okay? So, kailangan nyo mag-drawing. Mag-draw tayo. One is divided into segments of 4 and 6. O, halimbawa, ito yung 4, ito yung 6. While the other is divided into 3 and x. Okay? Ayan na. Nawala na naman ang ating... Kapit lang kayo. Kapit lang. Basta ako hindi nag-lag, okay na yon. Okay. Konti na lang guys. Okay? Ano ang kailangan nyo lang tandaan kapag may dalawang chords? Ito lang tatandaan nyo. Paano ko ba siya explain? Ang gawin nyo lang is, i-times nyo to. So, mangyayari yung 4, ita-times ko sa 6. Dapat katumbas lang din siya nung product nung dalawang hati nung kabila. Parang gumawa ka ng chromosome dyan, oh. O, yung mga nagbayo dyan. So, parang magiging 3 times x. Okay? Walang magandang formula. Basta ang tandaan nyo lang, ita-times nyo lang yung hinati. Di ba? Di ba may dalawa kang chord, hinati. 4 times 6 equals 3 times x. Okay? So, magkakaroon ako ng 24 equals 3 times x. So, divide both sides by 3. The answer is 8. Oh, hindi 6 ang sagot namin. Nagsagot ng 6 kanina. Mali yun. Letter 8, letter C. Microbio. Alam niyo ba yan? Sirs, pa-screenshot. Oh, screenshot. Smile. Tag nyo ako Mamaya class picture tayo. Bakit times? Basta times yan. Huwag mo na lang, tanungin. Basta may theorem yan. Oh. Ang tawag sa theorem na yan, i-recheck yung pangalan. Yon, intersecting chords theorem. O yan. Intersecting chords theorem ang tawag dyan. So parang ganito, yan. Ito yung pang-recall nyo. Kung gusto nyo, hindi pala to si circle. Gawin natin kung halimbawa ganyan siya. O, halimbawa, kung meron kang A, B, C, D, ang sinasabi sa intersecting chords, sabi sa inyo, madali lang kasi talaga ang job. Intersecting chords theorem ay A times B is equal to C times D. Yan, kung gusto niyo magsaulo ng formula, parang ganyan lang siya. Okay? It's cold outside. Huy, sirawat na. Okay, sige na. Next. Last item. Last na. An inscribed angle intercepts arc measuring 120. Find the measure of the inscribed angle. Ano sagot? Letter C. Okay, letter C. The answer is letter C. Hindi na i-explain na. Letter C na lang basta. So, pagdating sa mga chord-angle relationship, yes, relationship. Chord-angle relationship. Ang tatandaan nyo lang ito. So, wait lang. Mali. So, tama yon, letter C. Pero explain natin saan ang galing yung sagot na yan. Yung una is meron tayong tinatawag na, halimbawa, ito yung center central angle. So, yung angle dito, equal lang sila. Okay? So, halimbawa, x to,
ito y. Itong part na to, ang tawag dito sector. Okay? Yung portion na yun ng circle, sector yun ah. So, itong angle sa loob, ang tawag dyan, inscribed angle. Pero dahil nasa center siya, dahil ang vertex niya nasa center, ang tawag sa kanya, central angle. Okay? So, kapag ganyan yung scenario, yung x equal lang sa y. Okay? Next scenario. Inscribed angle na to. Ang tawag dito ay inscribed angle. Okay? So, ang x dyan ay 1/2 lang nung y. So, kung halimbawa, dito pasok yan sa itong problem natin. Yung arc daw, yung sector na yon or yung arc, sorry, mas tamang term is arc. Itong part na to, ito yung arc. So, kung 120 yung y, ano yung magiging x? Yun yung tinatanong dyan. Kaya naging 60. I-divide mo lang siya sa 2. Oo. Okay? Gets? Yan lang naman yung sinasabi dyan. Okay? Ano pa yung scenario number 3? May scenario number 3 pa tayo. Scenario number 3 ay paano kung meron kang dalawang chord ulit? Yan. Tapos ito tatandaan nyo lang. Yan. So, meron ka namang 2 chords. 2 intersecting. 2 intersecting. Anong kayang tatandaan nyo dito? Ang gagawin nyo lang dyan, ang sukat ng x dyan ay ipa-plus mo lang yung y and z, tapos i-divide mo lang sa 2. Sir, naglag na naman yung screen. Kapit lang guys, kapit lang, malapit na. Hindi tayo papatigil. Yan. O, ito yung scenario 3. Meron kang dalawang intersecting lines or minsan nga, ano yan eh, ayan, chord. O kaya minsan, sagaran pa eh. Ang gagawin nyo lang, ano yung sukat ng arc y, ano yung sukat ng arc z, i-plus nyo lang, tapos i-divide nyo sa 2, yun yung sukat ng x. So, halimbawa, binigay. Example lang ha. Halimbawa, ito ay 50 degrees. Ito ay 20 degrees. Anong magiging value ng x? Sige nga, example. We should check the acoustic. 35. So, ganun lang kadali. Minsan, ano yan, lines. Okay? Ewan ko, sa school nyo, anong tawag ba? Secant lines or secant? Sabi ni Uno, pabalik daw sa screenshot. O, yan. Screenshot. Secant. Ano nga? Secant o secant? Paano yung pagbasa? Bye na, sir. Okay. Last one na scenario is ito. Last scenario na. Meron kang may isang secant line or secant. Shit, mali. Sorry. Dapat kasi hindi yung tatama. Ulit. Gawin natin yung ano. Yan. Isang secant or secant, sabi yun nila. Uy! Ay. Basta, dapat tangent yan ha. Ayaw pumirmi eh. Basta dapat tangent ha. Yan, gaganyanin ko na lang. Tapos may x dito. Yan. May isa kang tangent. And then, may isa kang secant line or secant. Ang gagawin mo lang dyan, ang sukat nitong x na to, halimbawa, meron ditong y, meron ditong z. Ang gagawin mo lang, actually, hindi ko na siya gagawing YZ. Ang pangalanan na lang natin is labas. Para mas madali. Ganito ko siya inaalala pag ako. Labas, tapos ito yung loob. So parang ito yung labas na arc, tapos ito yung loob na arc. Ang gawin nyo lang dyan, ang sukat ng x dyan ay 1/2 ng labas minus loob na arc. Yan.
Ano ba yung kinakanta ni Emily? Pakanta ba yan? I forgot my keys, can I come up? Labas minus loob over 2. Anong kanta ba yon? Tapos, may isa pa pala. Sorry, last one. Oh, last na talaga, promise. Yung isang last ay pareho silang tangent. Yan. Tsaka isang ganiri. O, halimbawa, yan. Ganun lang din ulit. Ito, tangent, tsaka tangent. Tangent sa tangent. Ang value nito, ganun din. So, labas, loob, x is equal to, ganun lang din. 1/2, labas, minus loob. Yan, okay? So, same lang din. Okay? So, yun lang. Ilang last ba sasabihin mo, sir? Last na talaga. Okay? Yan lang yung mga kailangan yung tandaan sa chord angle relationship. Actually, ito nga hindi na chord to eh. Kasi second line na yan. Tsaka ano eh. Tsaka tangent na yan. Pero yan, okay na yan. Makakasagot na kayo sa exam niyan. Okay? Sir, yung question? Ayan, ito yung question. Kita niyo ba? Oh, screenshot. Dinner na. Okay? Okay, so 6:39 na. Sorry, lumagpas na naman tayo.